Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang laban ni Suarez, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So naganap na nga po ang bigating world title fight sa pagitan ng ating pambato na si Charlie Suarez at ng current WBO Super Featherweight World Champion Emmanuel Navarrete. At sa sagupaan nga po na ito ay talagang ipinakita ni Suarez ang buong tapang niya matapos itong makipagsabayan ng walang takot sa Mexican champion. Ilang beses nilang dalawa nayanig ang isa't isa nang dahil sa mga mabibigat na suntok na ipinatama nila. Subalit sa kasamaang palad nga po ay napilitan ang doktor na ihinto ang laban bago mag-umpisa ang round 8 dahil hindi na humihinto ang daloy ng dugo sa taas ng kaliwang mata ni Navarrete. At dahil hinatulan ng bitak sa mata ni Navarrete bilang accidental headbutt, kaya naman napunta sa scorecards ang desisyon kung sino ang panalo. At dito nga po ay nakuha ni Navarrete ang panalo via technical decision. Pero malaking kontrobersyal po ito dahil base sa replay ay mukhang galing sa suntok ang dahilan kung bakit nagkaroon ng bitak ang kampyon. Maging si Timothy Bradley Jr. ay kumbinsido na suntok ang tumama at hindi headbutt. Kung ang hatol kasi sana ay suntok ay si Suarez sana ang tatanghalin bilang panalo. Kaya naman kayo na lang po ang humusga. Sa kabilang banda naman mga idol ay opisyal na nga pong mismong inanunsyo ng ating pambato na si undefeated WBO Super Bantamweight No. 1 contender Carl James Martin ang kanyang susunod na laban. At ito nga po ay kontra sa Meksikanong si Francisco Pedrosa Portillo. May record na 19 wins with 11 knockouts and 12 losses. Kung pagbabasehan po natin ang kanilang mga record, ay hindi natin maitatanggi na yamado talaga ang ating kababayan dahil may napakalinis na record si Martin na 25 wins with 20 knockouts at walang talo. Subalit syempre hindi naman po natin pwedeng maliitin itong si Pedrosa dahil may lakas din talaga ang kamao nito. Kaya naman kailangan po talagang makuha ni Wonderboy ang panalo dito at wag na wag magpapasilat bago siya tuluyang sumabak sa isang bigating world title fight. Gaganapin po ang kanilang bakbakan sa May 31 sa Las Vegas, Nevada. Kaya naman ito na po yung inaantay nating kauna-unahang paglaban ni Martin sa Amerika. Kaya suportahan din po natin siya sa laban na ito. Samantala, wag din po natin kakalimutan na mamaya na din po gaganapin ang bigating rematch sa pagitan ng Japanese former 4 Division World Champion Kazuto Ioka at ng current undefeated WBA Super Flyweight World Champion Fernando Daniel Martinez. Isang napakahalagang laban po nito para kay Ioka dahil kapag natalo pa siya dito ay madadalawahan na siya sa kamay ni Martinez. Pero hindi po talaga ito basta-bastang kalaban si Martinez kasi parang robot din ito na hindi napapagod magbato ng mga suntok sa buong 12 rounds. At yan ang dahilan kung bakit nagawa nitong talunin ng 2 beses ang ating pambato na si former long-time IBF Super Flyweight World Champion Jerwin Ancajas at maging ang kababayan natin na si former World Title Challenger Jade Bornea. Kung sakali man nga po na muling makuha ni Martinez ang tagumpay sa laban na ito mamaya, ay hiling ng madaming boxing fans na paglabanin sila sa isang bigating unification fight ng current undefeated WBC and The Ring Magazine Super Flyweight World Champion Bam Rodriguez. Naniniwala po kasi ang karamihan na si Martinez ang boksingero ngayon na siyang may kakayahang magbigay ng magandang hamon kay Rodriguez. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.